Tandaan nyo, mga ngagba, na sa oras na mapabagsak nyo na si VP Inday Sara Duterte, ay kayo naman ang isusunod nila. Oh, dahil ngayon mga kababayan para talagang mga matsing na kiniliti ng 7 balyena ang kanilang pagmumukha dahil, mayroon kaming bagong alyansa. Kami na ngayon ang Unipink. Unity ng red at pink mga kababayan na sa tingin ng mga political analyst, pansamantala lamang dahil mayroon silang gustong pabagsakin Etong dating magka-rival mga kababayan na grupo ng mga Aquino at grupo ng mga Marcos Ngagnag ay ngayon nakipag-alyansa dahil gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte. Kinakailangan pa nilang magkampi-kampi mga kababayan. Pero sa oras sa papabagsak nila si Sara Duterte, ang dalawang mga bangag na ito mga kababayan ay siya ring magpapatayan. Tandaan nyo yan, napabagsak na kayo ng mga dilaw dati, mga ngagnag. Mas madali kayo kalaban kaysa sa mga Duterte. Panoorin po natin. By the way, ang video pong ito mga kababayan ay courtesy kay Madam Maharlika Boljaquera. Insurance policy ni BBM si Sara. I think it's already out in the open, naggarapal ang korupsyon. Yun ang talagang plano dati, na para hindi basta-bastang maipatalsik si BBM mga kababayan, ay itandem siya kay Sara Duterte. Dahil ang mga magpapatalsik lang naman sa mga Marcos mga kababayan ay mga dilawan. So, mas hate nila ang mga Duterte, so hindi nila kayang ipatalsik si bangag mga kababayan dahil ang papalit ay Duterte. Pero lumabas talaga ang kademonyohan ng mga taong ito mga kababayan. So ang tinatarget nila ngayon ay si VP Inday, ang insurance ni BBM para hindi siya matanggal. At malamang sa malamang mga kababayan, kapag matanggal na nila si Sara, ay si bangag na ang kanilang punteriya. Sige ngag, tuloy mo lang ngag. Under sa pamahalaan ni BBM. So ngayon, bakit niya pinapapigil ang impeachment? Itigil nyo dahil hugas kamay ako. Kung mawala si Sara, anong gagawin ng dilaw? Hunting season na ito, Marcos hunting season na ito, Mamshi, ng dilaw. At etong dilaw mga kababayan, believe din tayo dahil mayroon lang silang international group mga kababayan Mga taga-ibang bansa ang kanilang nasa likod nila talaga. Di ba? Silang pinakamalaking funding para makagawa ng regime change Ang mga dilaw, ayaw. Kaya nga, di ba, pinipilit ni Trillanes, hindi, impeach yan si Sara. Hindi na gusto ni Trillanes, pero si BBM at the same, sinasabi, huwag i-impeach. Ibig sabihin, kayong mga dilaw, mga camping, nabudol ang mga leaders ninyo ni Bongo. Pero pwede rin, nagbabalat kayo ng mga kababayan, nakakampi. Kunwari, kakampi ang mga matsing, pero hindi pala. At saka, isa yan sa sa in-expose ko, na yan talagang gagawin ni Bangag. Na kunwari, aawatin niya yung impeachment katulad niyan by sending letters to these mga groups dyan sa Senado at sa Congress. Para magmukha siyang parang savior siya. Dahil sa kanya, parang may utang na loob pa kayo si Sara dahil hindi niya pinupush itong mga kongresista na to para mag-file ng impeachment. Isa yan sa in-expose ko dati. Pero it doesn't make any sense, Ma'am Shi. Yes, I know, right now. Kasi lalo na, dineclare nyo na si Sarang national security threat. Ba't di mo papa-impeach? Kaya nga hindi na nga uubra. Kaya nga hindi na nga uubra yan, yung kanyang pa-feeling say na kunwari wala silang personal na attack kay Sara. Yun yung yan naman talaga mga kababayan Dati-rati confused tayo kung sino ba talaga ang mga demonyo dito, ang mga Aquino o ang mga Marcos. Dahil nag-away-away sila mga kababayan Good versus evil ba? Yun pala mga kababayan, parehong demonyo ang nag-aaway. Dahil ito ng dalawang magkalabang kampo mga kababayan nabigyan na lang chance ang humawak sa Pilipinas. Anong ginawa nila? Nilugmok ang ating bansa. Yung palabas nila. Wala nang maniniwala. Yun kasi pag ginanyan nila yan, I'm pretty sure, kaya nga 2025 is very exciting kasi magkakaroon ng shifting of alliances. Hindi mo yung pina-impeach. I'm pretty sure dyan sa mga yellow may magsispill. Katulad nung kay Corona, di ba? May nag-spill nung impeachment ni Corona. Ang sanabi ng mga yon, ng mga kinasabwat nila Pinoy, binribe sila para i-convict si Corona. Hindi ba may naggaganyanan? Gaganyan niya next year, hindi mo papa-impeach. I'm pretty sure, nakipag-alyansa naman talaga kayo sa mga yan para patumbayin si Sara. Ngayon, Sara is BBM's insurance policy. Ang problema, Ma'am Shi, si BBM, hindi niya binasa yung fine print ni Sara. Nakalagay doon, the insurance policy is null and void if the holder commits fraud. Ayaw na fraud and corruption. Si Sara mag-insurance policy dahil ginagawa lang siyang insurance policy ng BBM administration para sa kanilang korupsyon. Well, recently, nagsalta nga si Inday Sara. Kaya tumiwalag ng Sara Duterte mga kababayan
wag nyo akong isali dyan. At simula nung nag-resign si Sara Duterte sa gabinete mga kababayan, sunod-sunod na ang mga banat sa kanya. Yung hearing-hearing dyan, hanggang umabot na sa impeachment. Na no reconciliation at all. Sabi niya nga, haharapin niya, di ba, wala naman siyang problema. Kung matanggal siya, uwi na lang siya ng Davao, magpakapagpahinga siya. Dahil nakakapagod din. 2016, nangangampanya siya. 2019, nangangampanya siya. 2022, nangangampanya siya. By that time mga kababayan wala na, pull out na si Sara Duterte. Sa tingin ni Marcos, safe siya dyan sa kanyang bagong alyansang mga dilaw. No way. And by that time mga kababayan, wala na tayong pake. Bahala na silang magpatayan dyan. So parang, bahala na kayo. That is now the problem of BBM. Ma'am Shi. Si Sara ay ayaw nang maging insurance policy. Ngayon, ayaw niyang pa-impeach. Si Sara mananatiling Vice President. Ngayong Vice President si Sara, hindi mo na mapipigilan yung bibig niyan. Ilalabas niya na at ilalabas ang gusto niyang ilabas. So ano ngayon gagawin ng dilaw? So habang si Sara nilalabas niya yung katiwalaan ng BBM administration, yung dilaw, gusto niya ipapa-impeach, ano magmumukha yan sa ordinaryong tao? Kakampi niyo talaga si Bangag. That's true. Kasabot kayo sa korupsyon. Kaya si Sara, maganda yung ginawa niya, unexpected, no? Kasi tinutulak niya siya sa pader for the past 2 years. So, pushing Sara to the wall. Ginawa ni Sara, itinulak niya silang lahat sabay-sabay sa pader. Ano ngayon ang gagawin ng Yelo? Nag-expose si Taberna. Grabe ang korupsyon. Pati si Anthony Taberna, katunying mga kababayan na mismo ang sabi, grabe na talaga, laganap ng korupsyon ngayon sa gobyerno ngayon ni BBM. Pero, mga kababayan, ang sabi niya, Kongreso lang daw. Dapat na aksyonan ito ni Ngagnag. Hello? Bakit mo naman i-absuelto ang Ngagnag? Siya ngayon ay may hawak ng gobyerno. Sa BBM administration. Yung mga nakikinig sa'yo na dilaw at kakamping, marami rin yan, Ma'am Shi. Ano ngayon ang inyong pakiramdam na ang inyong liderato, si Sara ang gustong ipa-impeach, pero ang may kasalanan ng kagarapalang korupsyon sa gobyerno ay si BBM. Hindi ba kinakakalit? Tapos, eto pang grupo ng mga pula mga kababayan, sina Babalu Reyes. Grabe, as if ang nagpahirap sa bansa ay yung confidential fund na 125 million ni Sara Duterte. As if uunlad na tayo kung maibabalik daw yun mga kababayan. So hindi pa ba malinaw dito sa mga palangga natin na mga dilawan na nagsanib-puwersa? Ito nga, Bangag at yung mga inaasahan nilang mga dilawang leaders. Kasi kinain nila ang kanilang mga suka mga kababayan. Pinili pa nila mga Marcos. Sinabay skanda. Ngayon, ando na sa palasyo. So, we believe na itong mga supporters dito na hindi naman politiko o hindi naman inclined sa sa either not political personalities, just an ordinary citizen. Sana makikita nila yan o nakikita nila na inyong sinuportahan dati na kasama ninyo na nagmura dito sa mga Marcos Marcos kawatan, diktador lahat. Ando na lahat. Kampi na. Ano ang pakiramdam? Patuloy na lang ba kayong tatahimik? Actually, maganda nga nangyari dito, SAS, sa pag-expose, pag-statement nga ni, Cardinal, Advincola. Talagang kitang-kita yung corruption. Hindi lang tayo yung mga DDS na nagsasabi na dahil gusto natin si Sara over sa Marcos, kaya nagsasabi tayo na may corruption. Eto, nagsalita na si BCP, nagsalita na si Taberna, si Rowena Guanzon. Very consistent. Diba? Very consistent. Napakalinaw naman ang sinabi ni Taberna. Pero yung ilang mga dilaw mga kababayan, ayun na, sumama na sa mga bangag mga kababayan. Pati yung ibang rallyista. Protect BBM na ang sigaw. Wala daw gagawin si BBM sa pera lang din yan mga kababayan. Ito. Ibig sabihin, tinetolerate niya. Wait a second. 3 years nangyayari. Hindi alam ni Marcos na nangyayari. Tapos sasabihin mo, kailangan may gawin siya para masabi hindi niya tinetolerate. Kaya nga, nasaan na yung sinabi mo, Katunying, na dapat ito aksyonan ni BBM or else. Saan na yung or else mo? Inaksyonan nga ba ni BBM? Ang korupsyon? Hindi. Ang problema ni Katunying mga kababayan, hanggang salita lang din. Ang inaasahan natin mga kababayan na yung or else niya, bibirahin na niya ang mga Marcos. Wala Pinoprotect pa rin niya mga kababayan, lalong-lalo na itong si mga Bangag at si Lisa Admiral. Buladas lang din. Katunying. Wala ka namang magagawa sa korupsyon, di ba? Ang magagawa mo lang ay ibulgar mo. Bumanat ka or else. Eto ang totoong or else. Kasabwat ka talaga nila at nambobola ka lang gaya ng mga budol mong mga amo. Yan ang or else, Tunying, ha? 3 years! So, ibig sabihin, 3 years niyang, yung sitwasyon na ngayon na naging garapal, tinolerate. Lalala ba yan kung hindi niya tinotolerate, Ma'am Shi? Ikaw nga,
Napakasimpleng bagay, hindi ba? Si Taberna nagmamaang-maangan pa yan eh. Maang-maangan. Oh. Dahil kongreso lang ang binira nito nying mga kababayan eh. At the moment na pinayagan niya si Liza na mag-decide kung sinong i-appoint para mag-smuggle, alam ni Marcos Jr. Doon nga sa book ni Attorney Vic, na sinasabi ni Attorney Vic doon, na gustong, hindi pa nag-o-oath. Well, anyway, wala ring bilang yan si Katunying mga kababayan. Oh. So, ano ngayon ang masasabi nyo? Na kung maibabagsak na nila si Sara Duterte, si BBM na mismo ang next target ng mga dilaw. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.